Isang mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Ang topic po natin ngayon ay tungkol naman sa kasoy. At ito ay may scientific na Anacardium occidental. Ano nga ba ang malaking naidudulot nito sa ating katawan? Ano ang mga sakit na kayang labanan? Ano ang mga bitamina na kaya nitong ibigay sa ating katawan? Alam niyo po ba na ang kasoy ay kilalang puno at prutas na kasoy at kakaiba sapagkat ang buto nito ay nakalabas at may matamis na madilaw na prutas. Ang iba't ibang bahagi ng puno at prutas ng kasoy ay maaring makuhaan ng maraming uri ng kimikal, sustansya na maraming benepisyo sa kalusugan. Ang bunga nito ay makukuhaan ng starch, cytosterine, cardol, anacardic acid, lignoceric acid. Ang langis na makukuha naman dito ay mayroong linoleic acid, palmitic acid, stearic acid, linoseric acid, at cytosterine. Ang buto ay may taglay naman na langis, protina, nitrogen, crude fiber, at carbohydrates. Ang kahoy ay mayroong katikin, habang ang dahon naman ay mayroong carbohydrates, protein, saponin, glycosides, flavonoids, alkaloids, tannins, at phenolic compound. Alam niyo po ba mga kadahon na ang kasoy ay malaki ang pakinabang nito sa atin? Dahil unang-una ang dahon po ay nilalaga at maaring gawing tsaa. Ang batang dahon naman or yung bubot pang dahon ay pwedeng gulayin. Ang balat naman ng kahoy ng kasoy maaring ilaga din ang balat ng kahoy kasama ang dahon para magamit sa paggagamot. Ang bunga naman ay maaring kainin na parang isang ordinaryong prutas at napakasarap na prutas. At nagagawa rin po itong langis, maaring makakuha ng langis sa bunga, balat ng bunga, at buto maaari ring gamitin sa paggamot at kadalasan ay pinampapahid. At napakarami rin po nitong mga sakit na kayang labanan mga kadahon. Unang-una nga yung langis na makukuha sa kasoy ay pwedeng ipang gamot sa mga may kulugo or sa iba pang mga sakit sa balat. At sunod po, gamot din ito sa pananakit ng ngipin. Ipangmumug lang yung pinaglagaan ng balat ng kahoy at dahon ng kasoy upang mabawasan ang pananakit ng ngipin. Sunod po yung nilalaban ng sakit ng kasoy ay sore throat. Ang pananakit ng lalamunan ay maaari ring maibsan sa pamamagitan ng pagmumug sa pinaglagaan ng balat ng kahoy ng kasoy. Sunod naman po yung gamot din po ito sa pagtatai at dysenteria. Pinakukuluan ang bunga ng kasoy sa tubig na hinaluan ng asukal upang maibsan ang pagtatai. Maaari rin pong gamitin ang pinaglagaan ng balat ng kahoy ng kasoy para sa dysenteria. At gamot din po ang kasoy sa diabetes. Ginagamit sa kondisyon ng diabetes ang pinaglagaan ng balat ng kahoy ng kasoy. Ito ay pinainom sa taong may diabetic at nakaka-normalize ng blood sugar level. Sunod po, nagagamot din po nito ang mga scurvy. Makakatulong naman ang pagkain sa bunga ng kasoy para agad na gumaling ang sakit na scurvy o scorbuto. Sunod po, yung nilalabanan pang mga sakit nito ay psoriasis. Yung nagsusugat-sugat na or parang nag-aano na yung balat, nagtutuklap-tuklap na. Yung tuyo yung balat tapos nagsusugat-sugat. Psoriasis po yun. Ginagamitan naman ng langis ang balat ng apektado ng psoriasis. Yung langis na galing po sa kasoy. Sunod po, nagagamot din po nito yung may mga problema sa kidney. Ang pag-inom sa katas ng bunga ay makakatulong naman po para malunasan ang sakit sa kidney at para makaihi ng maayos. Sunod naman po, lumalaban din po ito sa rayuma. Nakakatulong din sa pananakit ng mga kaso-kasuan,
sani ng rayuma ang pag-inom sa pinaglagaan ng balat ng kahoy ng kasoy. Sunod po, nakakatulong din po ito para sa mga taong gustong pumayat kaagad dahil po ang kasoy ay nakakabusog at dahil po doon maiwasan ang kain ng kain at mabilis makapababa ng timbang ang pagkain lagi ng kasoy. Sunod po, lumalaban din po ang kasoy sa high blood dahil ito po ay may glucose at may niacin na pinapanormalize niya ang ating dugo. Sunod po, lumalaban din po ang kasoy sa sakit sa puso dahil po sa thiamine na meron ang kasoy. Nire-renew nito ang mga cells sa ating mga puso at sa ating mga utak. Kaya nagkakaroon ng maayos na daloy sa ating mga cells, sa ating puso at sa ating utak. Sunod po, tumutulong din po ang kasoy sa ating katawan para palakasin po ang ating immune system dahil po sa riboflavin na sa vitamins na meron ang kasoy. Gumagawa ito bilang tagapagtanggol sa ating katawan at nagpapalakas ng ating immune system. Sunod po, tumutulong din po ang kasoy para palakasin ang ating katawan, ang ating mga kasukasuan, at ayusin ang mga cells sa ating katawan. Dahil po ang kasoy ay may tocopherol, phosphorus, magnesium, proteins, calcium, carbohydrates, natural sucrose, iron, at sodium. At meron din po siyang potassium. At ang kasoy din po ay may sangkap na antibacterial. Ito rin po ay anti-inflammatory effects at ito rin po ay may tonics na nagpapalakas sa ating mga atleta. Kaya maganda po itong gamitin ng ating mga manlalaro para manumbalik kaagad ang kanilang lakas. At ang kasoy din po mga kadahon ay nakakatulong para linisin ang ating mga dugo sa iba't ibang mga karamdaman. Kung anong mayroon kang karamdaman sa katawan, nililinis niya yung dugo na yon para lumakas ang mga vessels. At ang kasoy din po mga kadahon ay tumutulong para palakasin ang ating mga buto at patibayin ang ating mga buto at bigyan tayo ng magandang tubo ng ngipin. At tumutulong din po ito para pigilan ang pagdurugo ng ating mga gilagid. Sunod mga kadahon, tumutulong ang kasoy para labanan ang hika or pagsumpong ng hika at paglala ng hika ng isang tao. Nilalabanan din po nito ang bronchitis. At sunod din po mga kadahon, lumalaban din po ang kasoy or yung acid ng kasoy sa nakagat ng ahas at sa mga iba pang mga nakagat ng insekto sa ating katawan. Sunod din po mga kadahon, ang kasoy ay tumutulong sa mga kalalakihan or kahit sa mga kababaihan para palakasin ang sexual activity ng isang couple. At sunod po mga kadahon, ang kasoy ay tumutulong din para magkaroon tayo ng magandang tubo ng buhok, makintab na buhok sa pamamagitan ng ating pagkain lagi ng kasoy dahil napupunta po yung nutrients sa ating buhok at sa iba-ibang parte ng ating katawan sa tuwing tayo ay kakain nito. Sunod po mga kadahon, ang pagkain ng kasoy ay napakalaking tulong sa mga taong kulang ang similya or yung hindi makabuo ng anak dahil kulang sa similya. Ito po ay mabilis makapadami ng similya ng isang kalalakihan or kababaihan. Sunod po mga kadahon, nakakatulong din po ang pagkain ng kasoy sa mga taong
malakas magpawis. Yung pawisin ka, kahit konting galaw mo lang sa bahay, pinapawisan ka na kaagad. Ito po ay malaking tulong sa mga taong pawisin. Kain lang po kayo lagi ng kasoy. At ayon din po sa ating mga eksperto, mga kadahon, ang pagkain ng kasoy ay malaking tulong or nakakatulong sa mga taong gusto ng tumigil sa paninigarilyo, dahil ito po ay nakakatulong para labanan ang pagka-addict sa sigarilyo or sa pagtatabako. At sunod po, mga kadahon, nakakatulong din po ang kasoy sa ating katawan upang magkaroon tayo ng magandang kutis, magandang balat. At dahil po doon ay iwasan po ang pagkakaroon ng mga skin disease kagaya ng mga kati-kati sa ating balat, ng psoriasis o ano pang mga skin disease. Nakakatulong po ang kasoy para magkaroon tayo, panatilihin ang magandang balat natin. Sunod po, mga kadahon, ang kasoy ay nakakatulong din po para labanan ang anumang mga pimples, para maiwasan ang tubo ng mga acne, dahil nga po pinagaganda nito ang ating balat at pinoprotektahan laban sa anumang mga skin disease. At sunod po, dahil ang kasoy ay may tocopherol, ito po ay may mataas na antas para bigyan ng magandang fertility ang isang mga kababaihan. At dahil po doon, sigurado na magdadalang tao ang isang babae ng isang malusog na bata. Sunod po, mga kadahon, ang pagkain ng kasoy ay nakakatulong din po sa mga nanay natin, ng mga nagpapadede, dahil ito po ay malakas makapagpagatas sa ating mga nanay na nagpapadede. Kaya makakasigurado po tayo na ang ating mga sanggol ay mabubusog, dahil ito po ay malakas makapagpa-produce ng gatas ng isang ina. Sunod po, mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang pagkain ng kasoy sa ating mga nanay na mga buntis, dahil po lumalaban po ito sa biri-biri at lumalaban din po ito sa anemia. Kaya sigurado po na maisisilang ang inyong sanggol na malusog. Ayan lamang po, mga kadahon. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget, subscribe to my YouTube channel, Herb7 Channel. Like, comment, and share. Happy watching and God bless us. Ingat po kayo. Bye-bye.